Lucas Kapitulo 4. At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 4 na pang-araw na tinutokso ng dyablo. At hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon, at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan. At, aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, nasasabi, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At nang matapos ng dyablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat. At siya'y napasa Nazareth na kanyang nilakan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath, at nagtindig upang bamasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sama sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha, ako'y sinugo niya upang aitanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nang-aapi. Upang aitanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumban niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nang-asa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya'y pinatotohanan ng lahat, at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig, at sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili, ang anumang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubo ang lupa. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babay sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng baw. At maraming kitungin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na si Ro. At nanggapuspos ng galit ang lahat ng nang-asa sinagoga, sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya'y maibulad nila ng patiwarik. Datapwat pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kanyang lakad. At siya'y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea. At sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabbath. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig.
Anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami iyong paksin. Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus, na sinasabi, tumahimik ka, at lumabas ka sa kanya. At nang siya'y may lugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya, na hindi siya sinaktan. At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga karumal-dumal na espiritu, at nagsisilabas sila. At kumakalat ang alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. At siya'y nagtindig sa sinagoga, at pumasok sa bahay ni Simon. At nilalagnat na mainam ang biyen ng babae ni Simon, at siya'y kanilang ipinamanhik sa kanya. At tinunggan niya siya, at sinaway ang lagnat, at inibsan siya, at siya'y nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila, at sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila, na di niya sila tinutulutang mangagsalita, sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. At nang araw na, ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako, at hinahanap siya ng mga karamihan, at nagsiparon sa kanya, at pinagpipilitang pigilin siya, upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea.